ilang porsyento na po sa tingin nyo? So, kung 100%, ilang porsyento po yung guminhawa po sa tingin po ninyo sa pakiramdam nyo? Ganun yung 100, ganun. 100 na po kaagad? Kumbaga, as in talagang, parang as in yung mga iniinda nyo nakaraan, as in 100% na wala po agad ngayon? Okay, hindi naman din po ako magtataka o masyadong ma-amaze kasi syempre kay nanay, hindi pa naman din po ganun kasi pinatagal yung sakit. Kaya, pero pantay niyo po ang guhit. Ayan, pantay ang guhit. Kanina po sobrang habang pantay ang guhit. Tingnan niyo po, pantay na. Kita niyo po, kanina po sobrang haba. Ang problem niyo lang po sa spiritual, simpleng palipad hangin po, pero hindi gawa ng kulam. Meron kasing gawa ng kulam na palipad hangin. Pero pag sinabing hindi gawa ng kulam, wala siyang ritual, walang orasyon. Kumbaga, may mga taong pwedeng naiinggit. O kaya naman yung iba nakakaalitan. O kaya naman yung iba, merong pabor na hinihingi sa atin, hindi natin mapagbigyan. Nagsasalita ng masama tungkol sa atin. Yung sinasabi pong palipad hangin na pinaka-common, pag inutangan ka, sabihin, madamot ka, sana malasing ka, mamatay ka, kasi ang damot mo, ganun po. Yun po yung mga palipad hangin na hindi po gawa ng kulam. Kumbaga, nagsasalita ng masama tungkol sa atin. O kaya yung iba naman, pag kinaingitan ka, nako, dahil naiingit sa hanap buhay mo, at sa kalagayan ng estado ng karera mo sa buhay, sasabihin, sa gagapang ka sa hirap, sinusumpate ka, yung mga ganun po. Pero hindi naman po yun kulam. Kasi pag sinabing kulam, nagbabayad sa mangkukulam, or else sila mismo yung mangkukulam, may mga dasal, may ritual, may orasyon, may mga seremonyas, na para talagang kukulamin ka, iba po yun. Minsan, yung iba ng pamamaraan ng palipad hangin ng kulam, ihipang ka, may dasal ritual orasyon, ihipang ka pag nakikita ka, or sa picture. Palipad hangin po yun, pero pangkukulam. Pero kapag yung iba po, hindi naman naniniwala sa kulam, tapos magsasalita ng masama sa kapwa, dahil sa sama ng loob, or galit, or inggit po. Yun po yung mga palipad hangin na hindi naman po gawa ng kulam, ha? Kaya kahit hindi ko po kayo dinadasalan, hindi po kayo kine-cleanse, hindi pa bine-bless, hindi pa rin po yung pinapainom ng tubig na may dasal, pumapantay po kaagad. Unlike sa mga kulam, kailangan gagamutin ka muna bago po yan pumantay. Ganun po yan, no? Kasi iba po talaga ang kulam. Pero syempre, sakit pang spiritual pa rin po ang palipad hangin po, ha? Kumbaga may sumusumpa po sa atin, Nay, ha? Sakit lang po, kaya hindi tumatalab yung gamot pang doktor, lumalala pa po. Ganun po ba yun? Ganun po yun. Kapag may spiritual, pag naiinuman ng gamot, it's either hindi tumatalab ang gamot pang doktor, pero pinakamadalas, lumalala pa po lalo yung sakit. Sige po, dilat po na, pakiubos po nito. Sa awa ng Diyos, wala naman, ano lang yan. Simpleng palipad hangin lang, hindi po yan kulang. Ano yung papunta lang doon, gano'n. Pa? Parang papunta pa lang doon, gano'n. Anong papunta pa lang po? Ano po ibig niyo po sabihin? Papunta sa kulang? Oo, yun. Ay, hindi po. Kasi depende. Ah, Depende po yan. Kasi yung baka mga ulitin ko. naiingit lang sa kanya na ano. Depende po kasi yung iba, talagang mahilig lang magsalita ng masama sa kapwa. No? Yung iba naman, yung iba nga, especially pag hindi na naman naniniwala sa kulam, ay hindi naman pupunta sa kulam. Talagang ano ka lang yun talaga, pagsasalita ka na hindi maganda. Pero pwede pa rin mangyari naman. Halimbawa, naniniwala sa spiritual, pinagsasalita ka na ng hindi maganda, baka nagpapakulam na sa sobrang galit o sama ng loob, mga ganun po. Or sa sobrang ingkit. Ganun lang po yan. Pero sa inyo, ma'am, Nay, ano po ang nararamdaman nyo bago po kayo umupo dyan? Ano po yung mga masakit, pabigat, meron po ba? Yun nga, nahihilo nga ako. Nahihilo, tsaka ano pa po? Yun, sakit ng katawan. Sakit pa katawan. Ngayon po, dahil pumantay na po yan, after po kayo magamot dito, pwede po kayong tumayo, pwede nyo ilakad, i-double check nyo po. Tingnan nyo po kung may pinagbago po sa pakiramdam niyo o wala po. Sabihin nyo po yung totoo, kung meron o wala, aminin nyo po yung totoo. Sige po, try nyo pong tumayo, sige po. Pakiramdaman po mabuti na ha, huwag po kayo mahihiya magsabi. Kung walang nagbago, sabihin nyo po yung totoo. Kung may nagbago po sa pakiramdam ninyo, sabihin nyo rin po. Ha? Sige po. Double check nyo po. Sige po. Para at least sige po. Check nyo po na ha, yung mga ginagawa nyo kanina nung may mga iniinda kayo. Kasi ilang kumbaga 1 month mahigit or tama po ba 1 month mahigit po kayo may iniindang mga sakit, tsaka hirap matulog, tsaka mabigat, tsaka pangihilo. Tapos sabi nyo rin po, nagpa-doktor na kayo habang uminom ng gamot pang doktor, mas lalo lang po lumalala. Okay, kaya pinatigil po ng doktor yung gamot ninyo. Okay. Pero ngayon po, kamusta po yung pakiramdam ninyo nung after po kayo madasalan? Tsaka magamot po? Ano po, okay. Medyo okay. Kumbaga, gumiginhawa.
Pero nung mga nakaraang araw or mga nakaraang linggo po, hindi nyo ba na-experience yung ganyang ginhawa na okay? Hindi nyo, pagka first time nyo lang po nararanasan na gumiginhawa po ng ganyan. Okay, pagka ganun, salamat sa Diyos, ibig sabihin may progress. No, sa loob ng 1 month mahigit na may sakit kayo at nagiinom nagpapagamot ng doktor. Pero ilang doktor na po napuntahan nyo, Nay? Ilang doktor na po napuntahan nyo na pa-check upan po? 3 na po yun. Talagang wala eh. Lalo lang lumalala po kada inom ng gamot po, no? Sa loob ng 1 month. So, yun, sa awa ng Diyos, at least, dito pa lang po, for the first time ulit, nung after kayo magkasakit, bumubuti na po. May mga i-advise na lang po ako, Nay, ha? Para at least, hindi lang po tayo dito makakaranas ng ginhawa. Kumbaga, bukas hanggang makalawa, o permanently na tayong magiging maginhawa at magiging magaling na, edi salamat sa Diyos, ganun po, ha? Kumbaga, yun yung pinaka-goal natin. Yung gagaling po talaga kayo. Hindi lang yung dahil ngayon lang nakaranas ng ginhawa or bukas lang. No, kaya lahat ng advice ko hangga't maaari sundin po, Nay, ha? Para magtuloy-tuloy po yung kagalingan or kaginhawaan ninyo. Pero sa 100% po, ilang porsyento po yung ah, percent nung ginhawa po ninyo nung simula nung nagkasakit po kayo na sinabi nyong lumalala na po yung lumalala yung sakit niyo? Ano po, okay po. Mga ilang porsyento na po sa tingin niyo? So, kung 100%, ilang porsyento po yung guminhawa po sa tingin po ninyo sa pakiramdam niyo? Ganun yung 100, ganun. 100 na po kaagad? Kumbaga, as in talagang, parang as in yung mga iniinda nyo nakaraan, as in 100% na wala po agad ngayon? Okay, hindi naman din po ako magtataka o masyadong ma-amaze kasi syempre kay nanay, hindi pa naman din po ganun kasi pinatagal yung sakit. Kaya, pero kasi yung kapag ka, halimbawa, 1 taon, 3 taon, eh medyo malabo yung 100%, gagaling agad kayo sa manggagamot. No? Medyo malabo yung ganun, medyo hindi makatotohanan. Gumanda na yung kanyang Ah? pakiramdam. Apo. Kasi kanina parang hindi na rin siya gano'ng makapagsalita eh. Hindi makausap. Oo. Apo, okay. So, kasi kasama nyo kasi kayo po yung kasama. Pero ngayon, pag nakakausap, very responsive na agad si nanay. Tsaka pagkano, tayo agad. Tinatesting. So, Kanina kasi tinatanong kanya kanina, ang tagal niyang tinatanong, ang tagal niyang sumagot. okay. So, yun po. Kaya, sa awa ng Diyos, kung 100%, ang goal na lang natin is magtuloy-tuloy siya. Hindi na babalik syempre. Yun yung pinaka-goal natin. Hindi yung dito lang kayo, ngayong araw lang kayo nakaranas ng ginhawa na 100%. Dapat magtuloy-tuloy na po, ha? So, sa awa ng Diyos, hindi naman po tungkol sa mga kulam yan. Simpleng palipad hangin lang po. Yun nga lang, nainuman ng gamot, lumalala. Kaya, yun po yung nagiging problema. Kapag may spiritual talaga, pag nainuman ng gamot pang doktor, Parang 2 beses lang. It's either hindi tumatalab ang gamot pang doktor or kaya naman lumalala. Pero sa awa ng Diyos, hindi po yung tungkol sa kulam, ha? Advice ko na lang po kay Nay.